Alam mo, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi yung nahuli mo sila sa akto kundi yung ipinaririnig sa iyo mismo ng tadhana ang katotohanan. Isipin mo na lang ilang oras na lang ikakasal ka na at kasama mo pa sa loob ng mamahaling sasakyan ang mga magulang ng lalaki. Bigla na lang dahil sa isang pagkakamali sa teknolohiya umalingaw-ngaw sa buong sasakyan ang boses niya habang kausap ang kanyang kerida at sa harap mismo ng kanyang mga magulang isa-isang nilait ang pagkatao mo at ang simpleng pamilyang pinagmulan mo. Halika't pakinggan natin kung anong ginawa ng babae. Mula edad 22 hanggang 26 inialay ni Christine ang 4 na taon ng kanyang buhay sa paghihintay. Ginamit ni Carlo ang lahat ng posibleng dahilan, ang pagsisimula ng negosyo, ang kalusugan ng kanyang ama, ang mga biglaang krisis sa kumpanya upang ipagpaliban ang araw na ito. 4 na taon niyang hinayaang ubusin ng isang lalaki ang kanyang kabataan. Ngunit ngayong araw pumayag na rin si Carlo na magpakasal. Hindi dahil sa wagas na pag-ibig kundi dahil nagbaba na ng huling utos ang haligi ng kanilang pamilya. Isang tahasang banta mula kay Don Antonio magpakasal o kalimutan ang pagiging tagapagmana at iwan ang posisyon bilang CEO ng kumpanya. Napakapait isipin ng katotohanang iyon para kay Christine. Tahimik na nakaupo si Christine sa likurang bahagi ng isang itim na Maybach na nagkakahalaga ng mahigit 20 milyong piso. Malamig ang buga ng aircon sa loob ng sasakyan, pilit na nilalabanan ang matinding sikat ng araw at ang nakakapasong init ng Maynila sa labas. Sa kanyang kaliwa ay nakaupo ang kanyang magiging biyena na si Senyora Lourdes at sa kanan naman ay ang ama ni Carlo na si Don Antonio. Kanina pa hawak ni Senyora Lourdes ang kamay ni Christine habang tinatahak nila ang kahabaan ng kalsada patungo sa Manila City Hall para sa isang civil wedding. Patuloy na nagsasalita ang matanda, puno ng lambing ang boses na nagsasabing sa wakas ay makakapasok na rin siya sa pamilya. Nangako pa ang senyora na kung sakaling saktan siya ni Carlo, ito mismo ang magiging kalasag niya. 4 na taon daw nitong hinintay ang araw na ito. Ngumiti lamang si Christine at tumango, ngunit sa kabila ng mainit na pagtanggap may kung anong kaba ang bumabagabag sa kanyang dibdib. Wala si Carlo sa sasakyang iyon. Ang palusot nito ay mayroon daw itong isang napaka-importanting tawag mula sa mga banyagang mamumuhunan, kaya pinauna na sila sa City Hall at susunod na lamang daw ito dala ang sariling kotse. Pinaniwalaan iyon ni Christine tulad ng ginawa niya sa loob ng 4 na taon. Sa bawat pagkakataong sasabihin ni Carlo na may problema sa kumpanya, naniwala siya. Sa bawat gabing hindi ito umuuwi, hanggang madaling araw naghintay siya. Sa bawat pagkakataong may kakaiba at matapang na amoy ng pabango sa mga damit nito, pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na nag-iisip lamang siya ng masama. Siya ang babaeng laging nagpaparaya, laging umuunawa dahil buong akala niya ay utang na loob niya sa pamilyang ito ang pagtanggap sa kanya sa kabila ng kanyang simpleng pinagmulan. Nang umakyat ang kanilang sasakyan sa isang flyover, biglang nagliwanag ang malaking screen sa dashboard ng Maybach. Automatikong kumonekta ang Bluetooth ng sasakyan sa telepono ni Carlo na malamang ay nagmamaneho lamang sa kabilang linya malapit sa kanila o kaya ay naiwan ang lumang koneksyon nang gamitin nito ang kotse ng kanyang ama noong nakaraang gabi. Kumunot ang noo ni Don Antonio at bumuntong hininga. Sinabi nito na napakatigas talaga ng ulo ng kanyang anak dahil nagmamaneho pa ito habang may kausap sa telepono. Inabot ni Senyora Lourdes ang control panel upang patayin sana ang tawag, ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa. Sinabi ni Don Antonio na hayaan muna nila upang marinig kung tungkol saan ang mahalagang pulong na iyon at baka makaabala pa sila kung papatayin ang tawag. Ngunit ang sumunod na umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan ay hindi tungkol sa negosyo. Wala itong kinalaman sa mga mamumuhunan o sa kumpanya. Isang boses ng babae ang narinig nila. Malandi, puno ng tiwala sa sarili at may kasamang matamis na panunukso. Tila ito isang makamandag na ahas na gumagapang sa malamig na hangin ng sasakyan. Babe, seryoso ba talagang pipirma ka sa City Hall ngayon? Nanigas ang buong katawan ni Senyora Lourdes. Ang kanyang kamay na kanina ay mainit na nakahawak kay Christine ay biglang nanlamig at nanatiling nakabitin sa hangin. Salubong na salubong ang kilay ni Don Antonio. Samantala pakiramdam ni Christine ay may isang malupit na kamay
na pilit dumudurog sa kanyang puso. Ang sakit ay gumapang hanggang sa kanyang lalamunan, halos patigilin ang kanyang paghinga. Narinig nila ang boses ni Carlo mula sa mga speaker. Napakalinaw nito, walang bahid ng pagmamadali at may tonong puno ng lambing na hindi pa naririnig ni Christine kahit kailan. Wala akong magagawa, sagot ni Carlo kasunod ang isang mahinang pagngiti sa dulo ng kanyang salita. Naiipit ang mga shares ko kay Papa. Kung hindi ako pupunta, baka mawala sa akin ang posisyon. Nagreklamo ang babae sa kabilang linya, naglalambing na nagtatampo. Tinanong nito kung bakit kinailangan pa nitong makipagkita sa kanya kaninang umaga kung magpapakasal din naman pala ito ngayong araw. Pinaalala ng babae ang sinabi ni Carlo kagabi na labis niya itong namimiss. Isang malalim na tawa ang pinakawalan ni Carlo. Pinatahan nito ang babae at tinawag sa pangalan. Huwag ka nang magtampo, Bianca. Bianca. Ang pangalang iyon ay parang isang matalim na balisong na direktang itinarak sa dibdib ni Christine. Bianca ang nag-iisang anak na babae ng isang mayamang pamilya, ang unang kasintahan ni Carlo na umalis patungong ibang bansa 3 taon na ang nakararaan. Sinabi sa kanya ni Carlo na matagal na silang walang komunikasyon, na tapos na ang lahat sa kanila at siya na lamang ang babaeng tinitibok ng puso nito at si Christine na isang hangal na niwala ng buong buo. Patuloy na nagsalita ang babaeng nagngangalang Bianca sa loob ng sasakyan. Ang boses nito ay nakakasuka sa sobrang tamis, nagrereklamo na hindi daw maganda sa pakiramdam na malamang ikakasal ang lalaking mahal niya sa iba. Ano ba kasing nakita mo sa Christina iyon? Mapangutyang tanong ni Bianca. Wala man lang siyang fashion sense. Palaging manang manamit. Simpleng bag, hindi alam kung paano dalhin. Anak lang siya ng isang principal sa public school at ng isang nanay na nagtitinda ng bulaklak sa palengke. Paano siya babagay sa pamilya ninyo? Tumawa si Carlo. Isang tawa na kabisadong-kabisado ni Christine. Ganoon palagi tumawa si Carlo kapag masaya ito, malalim at buo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tawang iyon ay parang bubog na gumagasgas sa kanyang mga tainga. Totoo namang hindi siya kasing ganda mo, kaswal na sagot ni Carlo na tila ba namimili lamang ng murang damit sa isang tindahan, at alam ko namang wala siyang alam sa mundo natin. Pero iyon ang dahilan kung bakit siya ang gusto ni Papa. Madali siyang utusan. 4 na taon ko siyang kasama, kapag sinabi kong sa kanan, hindi iyan pupunta sa kaliwa, sunod-sunuran. Hayaan mo na, kapag nakuha ko na ang mga shares pagkatapos ng kasal, bahala na siya sa buhay niya. Walang pakialamanan. Tinanong ni Bianca kung magkikita pa ba sila pagkatapos ng kasal. Ang boses ni Carlo ay bumaba, naging mas malambing at puno ng pagnanasa. Sinabi nitong syempre ay magkikita pa sila at pinaalala pa nito kung gaano sila kasaya kagabi. Kinilig ang babae sa kabilang linya. Binanggit nito ang isang limitadong edisyon ng Hermes bag na ipinangako ni Carlo. Masayang kinumpirma ni Carlo na binili na niya ito at ipapadala mamayang hapon kasama ang paglilipat ng titulo ng isang mamahaling condo unit sa pangalan ng babae. Alam ba iyan ni Christine? Tanong ni Bianca na halatang nasisiyahan sa pagiging mas angat. Ano na bang naibigay mo sa kanya? Muling tumawa si Carlo, may kasamang paghamak. Ni hindi nga niya alam ang password ng mga bank accounts ko. Sige na, malapit na ako sa City Hall. Magpakabait ka dyan at maghintay. Pagkatapos kong pumirma sa papel na ito, pupuntahan kita kaagad. Naputo lang tawag. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong sasakyan. Tila naubos ang hangin sa loob ng Maybach. Ang mga puno at naglalakihang gusali sa gilid ng highway ay mabilis na lumilipas sa bintana. Ang sikat ng araw ay tumago sa salamin, tumama sa mamahaling pormal na damit ni Senyora Lourdes at dumapo sa singsing na brilyante sa palasingsingan ni Christine. Ang singsing na iyon ay binigay ni Carlo kalahating taon na ang nakalipas. Itinuring itong kayamanan ni Christine. Araw-araw niya itong suot at labis ang kanyang pag-iingat na halos hubarin niya ito sa tuwing maghuhugas siya ng kamay para lamang hindi kumupas ang kintab nito. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang mamahaling bato na pagtanto niya, na malamang ay sa mga panahong iyon din nagsimulang magtaksil si Carlo. Nanginginig ang kamay ni Senyora Lourdes nang abutin nito ang kamay ni Christine. Puno ng pag-aalala at hiya ang mga mata ng matanda, handa nang magpaliwanag at humingi ng tawad para sa kalapastanganan ng anak.
Ngunit hindi umiyak si Christine. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip, isang nakakapangilabot na kapayapaan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng matanda. Tahimik at walang pag-aalinlangang hinubad niya ang singsing na brilyante. Maingat niya itong inilapag sa nanginginig na palad ni Senyora Lourdes. Nang magsalita si Christine, ang kanyang boses ay kalmado, napakatatag na pati siya ay nanibago sa sarili. Manong pakitabi po ang sasakyan. Isang malakas na hampas ang pinakawalan ni Don Antonio sa likuran ng upuan ng driver. Puno ng galit ang kanyang tinig nang sumigaw siya at sinumpa ang sariling anak. Agad na inapakan ng driver ang preno na nagdulot ng malakas at matalim na pag-ingit ng mga gulong bago tuluyang huminto ang sasakyan sa gilid ng highway. Nanginginig ang mga kamay ni Don Antonio habang inilalabas ang kanyang telepono, galit na nag-dial upang tawagan at sigawan si Carlo na pumunta agad sa harapan ng City Hall. Ngunit hindi na pinakinggan ni Christine ang usapan ng mag-ama. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Pagkababa niya ng kotse, isang malakas na alon ng mainit na hangin ang sumalubong sa kanya. Ramdam niya ang init ng aspalto na tumatagos sa suot niyang takong at ang amoy ng usok at alikabok ng kalsada. Ngunit hindi niya ininda ang init. Mas nangingibabaw ang tila yelong lamig na gumagapang mula sa kanyang mga buto palabas. Christine anak, nagmamadaling bumaba si Senyora Lourdes at hinabol siya. Nasira na ang ayos ng matanda at ang mukha nito ay puno ng desperasyon, sinusubukang isalba ang naguguhong reputasyon ng kanilang pamilya. Saan ka pupunta? Lumingon si Christine at tinitigan ng babaeng kailanman ay hindi niya naging tunay na ina, ang ginang na nag-alok sa kanya ng isang mapanlinlang na utang na loob. Pupunta ako sa City Hall, malamig na sagot ni Christine. Hinawakan siya ni Senyora Lourdes sa braso, nagmamakaawa, ngunit tanging isang nakakatindig balahibong ngiti ang iginanti ni Christine. Gusto niyang pumirma ng papeles ng kasal, patuloy ni Christine, ang boses ay matalim at puno ng paninindigan. Sige, hahayaan ko siyang pumirma. Gusto kong makita kung anong mukha ang ihaharap ng anak ninyo sa akin kapag kaharap na namin ang alkalde. Isinuot ni Christine ang kanyang itim na sunglasses upang harangan ang nakakapasong sikat ng araw. Tinalikuran niya ang sasakyan at nagsimulang maglakad ng mabilis patungo sa direksyon ng gusali ng munisipyo. Sa kanyang likuran, naririnig niya ang mga pakiusap ng ginang at ang galit na boses ng ama nito sa telepono, ngunit tinangay na iyon ng mainit na hangin ng Maynila. Hindi na siya lumingon pa. 4 na taon siyang naghintay upang maging isang malaking biro. Ngayong araw, titiyakin niyang ang birong ito ay magiging pinakamalaking trahedya sa buhay ng lalaking sumira sa kanya. Sa tapat ng Manila City Hall, ang sikat ng araw ng Hulyo ay tila nagniningas na apoy na humahalik sa bawat balat na madampi nito. Ang mga baitang ng hagdanan ay tila nagbabaga sa init, ngunit mas matindi ang apoy na nagliliyab sa loob ng dibdib ni Christine. Nakatayo siya sa itaas na bahagi ng hagdanan, suot ang kanyang itim na sunglasses na nagkukubli sa kanyang mga matang, wala ng bakas ng pag-asa, kundi purong determinasyon na lamang. Sa kanyang likuran nakatayo ang mag-asawang Don Antonio at Senyora Lourdes. Walang nagsasalita sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang ingay ng mga sasakyan sa paligid at ang malalim na buntong hininga ng matandang lalaki. Ang katahimikan nila ay puno ng bigat, tila isang bagyong nagbabadya bago ang unang pagkidlat. Makalipas ang 10 minuto, isang pilak na sasakyan ang mabilis na huminto sa parking lot. Ang matinis na tunog ng pagkaskas ng mga gulong sa semento ay umalingaw-ngaw sa paligid na nagpalingon sa ilang mga taong naroon. Bumukas ang pinto at lumabas si Carlo. Mukhang perpekto ang kanyang hitsura, suot ang isang mamahaling asul na suit, maayos ang bawat hibla ng kanyang buhok at may dalang isang brown na envelope. Nang makita ni Carlo si Christine na nakatayo sa tuktok ng hagdanan, agad na gumuhit ang isang ngiti sa kanyang mukha. Naglakad siya ng mabilis patungo sa kanila, tila isang mapagmahal na lalaking sabik na makasama ang kanyang mapapangasawa. Christine, kanina ka pa ba naghihintay? Pasensya na sobrang bagal ng daloy ng trapiko, bungad ni Carlo. Inabot niya ang kanyang kamay upang akbayan sana ang balikat ni Christine, ngunit mabilis na umatras ang babae ng isang hakbang.
Nabitay sa hangin ang kamay ni Carlo. Panandali ang nawala ang ngiti sa kanyang mukha, ngunit agad din itong bumalik tila isang bihasang aktor na nagpapalit ng maskara. Bakit nagtatampo ka ba dahil nahuli ako? Humihingi na ako ng paumanhin. May biglaang tawag lang para sa isang conference meeting sa kumpanya na hindi ko talaga matatanggihan. Isang conference meeting pag-uulit ni Christine sa malamig na tinig. Isang napakahalagang proyekto na hindi mo pwedeng ipagpaliban, ganoon ba? Inalis ni Christine ang kanyang sunglasses at tinitigan ng diretso si Carlo sa mga mata. 4 na taon niyang tiningnan ang mukhang ito. 4 na taon niyang hinangaan ang matangos na ilong at ang mga labing laging may nakahandang matatamis na salita. Dati sa tuwing titingnan niya ang mukhang ito lumalambot ang kanyang puso. Ngunit ngayon sa bawat segundo ng kanyang pagtitig, tanging pagkasuklam lamang ang kanyang nararamdaman. Carlo, isang boses na puno ng nagpipigil na galit ang nanggaling sa likuran ni Christine. Tumingala si Carlo at nakita ang kanyang ina na si Señora Lourdes na ang mukha ay namumutla sa puot. Sa tabi nito ay si Don Antonio na nakatayo ng tuwid, ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang likuran at ang ekspresyon ay tila isang madilim na langit bago ang isang delubyo. "Mama, Papa! Bakit ganyan ang mga hitsura ninyo?" tanong ni Carlo habang kumukunot ang noo. "Hindi ba dapat ay papasok na tayo sa loob para pirmahan ang mga papeles?" May gana ka pang magtanong, hindi na nakapagtimpi si Don Antonio. Sa isang iglap, mabilis itong humakbang patungo sa kanyang anak. Isang malakas at malutong na tunog ng pagtama ng palad sa pisngi ang umalingaw-ngaw sa harapan ng City Hall. Ang tunog ng sampal ay tila isang pagsabog na nagpatigil sa mundo ni Carlo. Ang mga magkasintahang naroon upang kumuha rin ng lisensya ay napahinto at napalingon. Maging ang mga guwardiya sa pinto ay napatitig sa eksena. Napatagilid ang ulo ni Carlo sa lakas ng tama. Nanatili siyang tulala ng ilang segundo bago dahan-dahang humarap muli sa kanyang ama. Malinaw na baka sa kanyang maputing pisngi ang mapulang marka ng 5 daliri. "Papa, ano bang nangyayari sa inyo?" sigaw ni Carlo habang hawak ang kanyang nasaktang pisngi. Ang boses niya ay nanginginig sa gulat at kahihiyan. "Itatanong ko sa iyo," ang boses ni Don Antonio ay mababa, ngunit bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. "Sino ang kausap mo sa telepono habang nagmamaneho ka kanina?" Sa sandaling iyon, nagbago ang kulay ng mukha ni Carlo. Napakabilis ng pagbabago mula sa pagkagulat, ang kanyang mga balintataw ay biglang lumiit at ang natitirang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang naglaho hanggang sa maging kasing puti siya ng papel. Maging ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. "Nagkaroon ako ng pulong kumpanya. Kailangang pag-usapan ang mga stocks." Stocks, lumapit si Señora Lourdes, ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang mga pisngi. "Sinasabi mo bang kasama sa pulong na iyon ang pagtawag sa amin na walang alam sa mundo? Ang sabihing hindi kagalang-galang ang mga magulang ni Christine, ang makipaglandian sa babaeng iyon habang papunta ka sa sarili mong kasal?" Tila nawala ng balanse ang katawan ni Carlo. Mabilis siyang lumingon kay Christine. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. "Christine!" Ngumiti si Christine sa kanya. Isang ngiting walang emosyon, isang ngiting nakakatakot dahil sa sobrang katahimikan nito. "Ang Bluetooth, Carlo. Hindi mo napatay ang koneksyon ng Bluetooth sa sasakyan ng papa mo pagkatapos mo itong gamitin kagabi. Narinig namin ang lahat." Ang lalamunan ni Carlo ay gumalaw habang pilit siyang lumulunok ng laway. Binuka niya ang kanyang bibig, tila may gustong sabihin ngunit walang salitang lumalabas. Nagsimula siyang umiling, dahan-dahang lumalapit kay Christine at sinubukang hawakan ang braso nito. "Christine, makinig ka muna. Hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi iyon ang iniisip mo." Kung ganoon, ano ang dapat kong isipin? Itinago ni Christine ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran upang hindi siya mahawakan ng lalaki. "Sige, magsalita ka. Nakikinig ako." Nakatayo lang si Carlo, ang bibig ay bumubuka at sumasara na tila isang isdang kinuha mula sa tubig at inilapag sa tuyong lupa. Ang mga taong nanonood sa paligid ay lalong dumami. May mga nagsimula ng maglabas ng kanilang mga telepono upang kumuha ng video. May mga nagbubulungan, nagtatanong kung nahuli ba ang lalaki na may ibang babae. Christine, si Bianca at ako, kami ay
Kami ay magkaibigan lang. Oo, lumang kaibigan, tila nakakita ng huling pag-asa si Carlo at mabilis na tumango. Galing siya sa ibang bansa at sinundo ko lang siya. Nag-uusap lang kami tungkol sa mga lumang alaala. Carlo, pagtawag ni Christine sa kanyang pangalan. Napahinto ang lalaki. Sa loob ng 4 na taon, bihira siyang tawagin ni Christine sa buong pangalan nito. Palagi siyang tinatawag na babe o mahal, sa isang malambing na tinig na puno ng pagsisikap na pasayahin ang lalaki. Nakikipag-usap ba ang isang ordinaryong kaibigan habang sinasabing, masaya ka sa ginawa ninyo kagabi? Ang isang ordinaryong kaibigan ba ay binibilhan mo ng limitadong edisyon ng Hermes bag? Ibinibigay mo ba ang titulo ng isang condo unit sa isang ordinaryong kaibigan? Bawat salita ni Christine ay tila isang matalim na palaso na tumatama sa puso ni Carlo, na paurong ang lalaki ng isang hakbang. At ang pinakaimportante, pagpapatuloy ni Christine habang tinatanggal ang kanyang guwantes sa kaliwang kamay, ipinapakita ang bakas ng singsing na wala na doon. Sinasabi mo ba sa isang ordinaryong kaibigan na pakakasalan mo lang si Christine para makuha ang mga shares ng kumpanya? Kinuha ni Christine mula sa kanyang bag ang isang dokumento, ang marriage registration form. Ang papel na iyon ay maingat niyang sinagutan kahapon. Bawat letra ay maayos, bawat detalye ay kumpleto, maging ang petsa ngayong araw ay nakasulat ng malinaw. Ito ang pangarap na binuo niya sa loob ng 4 na taon. Nakita ni Carlo ang dokumento at nagliwanag ang kanyang mga mata ng kaunting pag-asa. Christine, nagkamali ako. Aminado ako. Pero bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pumasok na tayo sa loob at pirmahan natin ito. Pagkatapos nito, magpapaliwanag ako sa iyo ng maayos. Inabot ni Carlo ang papel, ngunit itinaas ito ni Christine sa harap ng mukha ng lalaki. Pagkatapos, isang matinis na tunog ng napupunit na papel ang bumasag sa mainit na hangin ng hapon. 1, 2, 3. Mabilis na pinagpunit-punit ni Christine ang dokumento hanggang sa maging maliliit na piraso ito. Itinaas niya ang kanyang kamay at isinabog ang mga pira-pirasong papel sa mukha ni Carlo. Ang mga puting papel ay tila mga talulot ng bulaklak o maliliit na nyebe na dahan-dahang bumabagsak. Dumapo ang mga ito sa balikat ni Carlo, sa kanyang sapatos at sa maruming semento sa harapan ng City Hall. Carlo, pakinggan mo itong mabuti. Ang boses ni Christine ay hindi malakas, ngunit bawat pantig ay malinaw at puno ng awtoridad. Mula sa araw na ito, wala ng koneksyon ang pangalang Christine sa pamilya mo. Pakasalan mo ang sino mang gusto mong pakasalan. Bilhan mo ng bag ang kahit sinong babae. Ibigay mo ang lahat ng kondo mo sa kanila. Wala na akong pakialam. Lumapit pa si Christine ng isang hakbang direkta sa tainga ni Carlo at bumulong sa isang boses na tanging ang lalaki lamang ang makakarinig. Nakarecord ang bawat salitang sinabi mo sa loob ng sasakyan kanina, Carlo. Kasama na doon ang plano mong pagkuha sa mga shares sa pamamagitan ng pagpapakasal sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Carlo sa takot. Muling isinuot ni Christine ang kanyang sunglasses at binigyan siya ng isang huling ngiti. Sana ay masiyahan ka sa kahihinatnan mo, Mr. CEO. Pagkatapos noon, tumalikod si Christine at nagsimulang maglakad palayo. Naririnig niya sa kanyang likuran ang desperadong sigaw ni Carlo, ngunit mas nangingibabaw ang boses ni Don Antonio na mas malakas pa kaysa sa kanyang anak. Tinatawag nito si Carlo na isang walang hiyang hayop na sumira sa dangal ng pamilya. Habang papalayo si Christine, narinig niya ang isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan sa semento, kasunod ang matinis na tili ni Senyora Lourdes. Carlo, anong nangyari sa iyo, Antonio? Tulong. Nahimatay ang anak natin. Hindi huminto si Christine. Ang tunog ng kanyang takong sa semento ay nananatiling matatag at diretsyong-diretso. 4 na taon ang nakalipas noong naghihintay siya sa ilalim ng ulan at dinalhan siya ni Carlo ng payong akala niya ay nahanap na niya ang lalaking makakasama niya habang buhay. Noong hilingin nito ang kanyang kamay sa harap ng maraming tao, akala niya ay siya na ang pinakamapasalad na babae sa mundo. Ngayon napagtanto niya kung gaano siya naging kahabag-habag. Ngunit ang kahapong iyon ay tapos na. Paglabas niya ng parking lot, pumara siya ng isang taxi. Pagkaupo niya sa likuran, ibinigay niya ang address ng tindahan ng bulaklak ng kanyang ina. Habang mabilis na lumalayo ang sasakyan, tumingin siya sa rear view mirror at nakita ang sariling mukha.
walang luha, walang pagkakataon ng panghihina. Sa halip dahan-dahan siyang ngumiti sa kanyang sarili. Wala akong problema, bulong niya sa hangin, dahil ang araw na ito ang simula ng pinakamagandang bahagi ng buhay ko. Ang tindahan ng mga bulaklak ni Aling Teresa ay matatagpuan sa isang maliit na eskinita sa lumang bahagi ng lungsod. Teresa's Blooms ang nakasulat sa kupas na karatula nito. Pagbaba ni Christine mula sa taxi, sinalubong siya ng pamilyar na samyo ng sariwang rosas, hinaluan ng amoy ng basang lupa at halimuyak ng mga sampagita. Nakita niya ang kanyang ina na nakayuko sa harapan ng tindahan, abala sa pag-aayos ng mga tangkay ng mga bulaklak. Nang marinig ang yabag ng mga paa ni Christine, dahan-dahang tumingala ang matanda. Kitang-kita ang gulat sa mga mata nito na agad ding napalitan ng matinding pag-aalala. Pinunasan ni Aling Teresa ang kanyang mga kamay sa kanyang suot na apron bago mabilis na tumayo. "Christine, anak, bakit mag-isa ka lang? Hindi ba dapat ay nasa munisipyo kayo ngayon ni Carlo?" tanong ng ina habang sinusuri ang mukha ng anak. Hindi sumagot si Christine. Sa halip lumapit siya at mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Ramdam niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Aling Teresa. Sa loob ng 26 na taon ang yakap na ito ang nagsilbing kanlungan ni Christine. Ang amoy ng kanyang ina ay amoy ng seguridad, isang bagay na hindi kailanman naibigay sa kanya ng marangyang mundo ni Carlo. "Nagutom lang po ako, Nay," bulong ni Christine habang isinisiksik ang mukha sa balikat ng ina. Hindi na nagtanong pa ang matanda. Alam ni Aling Teresa na may malalim na sugat sa puso ng kanyang anak, ngunit bilang isang mapagmahal na ina, mas pinili niyang maghain muna ng mainit na sabaw ng mami sa loob ng maliit na silid sa likuran ng tindahan. Habang kumakaing, inilabas ni Christine ang kanyang telepono. Ipinadala niya ang kopya ng audio recording na nakuha niya sa loob ng sasakyan sa kanyang matalik na kaibigan at abogado na si Michelle. Wala pang isang minuto ay tumatawag na ang kaibigan. "Christine, anong klaseng kabalbalan ito? Totoo ba ang naririnig ko sa audio na ito? Ang boses ni Michelle ay puno ng puot para kay Carlo." "Gawin mo ang lahat para maitala ang bawat salita riyan, Michelle. Kailangan ko iyan para sa susunod kong hakbang," mahinahong sagot ni Christine habang sumusubo ng pagkain. "Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong pagbabayaran ng lalaking iyan ang lahat ng pagsasayang niya sa oras mo. Pupunta na ba ako riyan?" "Wag muna. Gusto ko munang mapag-isa," sabi ni Christine bago tinapos ang tawag. Ngunit ang katahimikang hinahangad niya ay mabilis na naglaho. Isang matinis na tunog ng mga takong sa semento ang narinig mula sa labas, kasunod ang isang boses na tila pulot sa tamis ngunit may dalang lason. "Tao po, dito ba nakatira ang pamilya ni Christine?" Nagkatinginan si Christine at ang kanyang ina. Lumabas sila sa harapan ng tindahan at doon ay nakatayo ang isang babaeng tila hindi nababagay sa maduming eskinita. Si Bianca iyon. Suot nito ang isang mamahaling dilaw na bestida, bitbit ang isang kulay kahel na Hermes bag at may malalaking kulot ang buhok na humahalik sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga labi ay pinahira ng matingkad na pulang lipstick na tila nanunukso. "Miss Christine, pasensya na sa biglaang pagbisita. Hindi naman ba ako nakakaabala?" nakangiting sabi ni Bianca, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Mabilis na humarang si Aling Teresa sa harap ni Christine. "Sino ka? Anong kailangan mo sa anak ko?" "Magandang hapon po, Aling Teresa," mayabang na sagot ni Bianca habang tinitingnan ang matanda mula ulo hanggang paa. "Ako po si Bianca, ang matalik na kaibigan ni Carlo. Nabalitaan ko pong dito ang tindahan ninyo kaya naisipan kong dumaan para suportahan ang inyong maliit na negosyo." Inilapag ni Bianca ang isang paper bag sa ibabaw ng counter. "Ito po munting regalo para sa inyo. Isang mamahaling bandana, sana ay magustuhan ninyo." Tinitigan ni Christine ang babae. Ramdam niya ang panginginig ng kamay ng kanyang ina na nakahawak sa apron nito. "Bianca, anong kailangan mo?" Tumawa ng mahina si Bianca, isang tawa na sadyang idinisenyo upang manginsulto. "Wala naman. Gusto ko lang makita ang babaeng pinag-aksayahan ni Carlo ng 4 na taon. Alam mo na uunawaan kita. Mahirap talagang tanggapin na ang 4 na taon mong paghihintay ay nauwi sa wala. Pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan."
Humakbang si Bianca palapit, binababa ang boses upang sila lamang tatlo ang makarinig. Pinuntahan ako ni Carlo pagkatapos niyang umalis sa munisipyo. Umiiyak siya sa braso ko dahil sa ginawa mo. Nasasaktan siya, pero alam naming dalawa na hinding-hindi ka nababagay sa mundo niya. Tumingin si Bianca sa paligid ng maliit na tindahan, ang kanyang ilong ay bahagyang kumulubot na tila may mabahong amoy siyang nalalanghap. Ang kailangan ni Carlo ay isang babaeng kayang tumayo sa tabi niya sa mga malalaking piging, hindi ang anak ng isang nagtitinda ng bulaklak sa palengke. Naramdaman ni Christine ang galit na kumukulo sa kanyang dugo, ngunit nanatili siyang kalmado. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang screen kay Bianca. Nakabukas ang recording app at tumatakbo ang pulang linya nito. Mula nang bumuka ang bibig mo, Bianca, nakarecord na ang lahat, sabi ni Christine na may kasamang matamis na ngiti. Biglang namutla ang mukha ni Bianca. Ano? Salamat sa pagbisita, pagpapatuloy ni Christine. Dahil sa pag-amin mong pinuntahan ka ni Carlo ngayong araw, mas lalong tumibay ang ebidensya ko na mayroon kayong lihim na ugnayan habang nakatali pa siya sa akin. Alam mo naman siguro ang batas tungkol sa pagkasira ng isang kasunduan sa kasal, hindi ba? Hindi mo magagawa yan, sigaw ni Bianca na wala ang kanyang pagiging sopistikada. Bakit hindi lumapit si Christine sa kanya? Mas matangkad siya ng ilang pulgada kay Bianca. Gusto mo bang ipadala ko rin ito sa inyong pamilya o sa board of directors ng kumpanya ni Carlo? Napaurong si Bianca, ang kanyang Hermes bag ay halos mahulog sa kanyang pagkakahawak. Wala kang mapapatunayan. Hindi mo alam ang buong kwento. Baka interesado ka ring malaman kung paano ko nalaman ang mga lihim ninyo, bulong ni Christine sa tainga ni Bianca. Hulaan mo kung ano ang password ng telepono ni Carlo. Ang petsa ng kapanganakan mo, di ba? Sobrang kampante siya sa akin kaya hindi niya inisip na titingnan ko iyon. Akala niya kasi ay isa lang akong tangang babae na walang muwang. Nanginig ang buong katawan ni Bianca sa galit at takot. Agad siyang tumalikod at nagmamadaling lumabas ng tindahan. Ang tunog ng kanyang mga takong ay naging mabilis at tila tumatakbong palayo sa kahihiyan. Naiwan si Christine at ang kanyang ina sa loob ng tindahan. Doon lamang bumagsak ang balikat ni Aling Teresa at nagsimulang muling dumaloy ang kanyang mga luha. Anak, totoo ba ang sinabi ng babaeng iyon? Niloloko ka ba talaga ni Carlo? Niyakap muli ni Christine ang kanyang ina, ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang mga mata ay tuyo at matigas. Opo, Nay. Pero huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi na nila tayo muling matutungtungan. Pinunasan ni Christine ang luha sa pisngi ng ina. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan na ng isang malamig at matalas na layunin. Hindi na siya ang Christine na laging umiintindi. Mula sa araw na ito, siya ang magiging bagyo na wawasak sa maling pundasyon ng mga taong umabuso sa kanyang kabaitan. Nang gabing iyon, hindi bumalik si Christine sa kanyang inuupahang apartment. Nanatili siya sa maliit na silid sa likuran ng tindahan ng bulaklak. Habang nakatingin sa kisame, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Michelle. Handa na ang lahat para sa bukas ng umaga. Ang emergency meeting ng board of directors ay magsisimula sa 10:00. Naroon na ang lahat ng mga dokumentong kailangan natin. Ngumiti si Christine sa dilim. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at hindi siya papayag na matapos ito hanggat hindi niya nakukuha ang hustisyang nararapat para sa kanya at sa kanyang pamilya. Isinara niya ang kanyang mga mata, damang-dama ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. 3 araw matapos ang madulang pangyayari sa City Hall, nagpasya si Christine na harapin ang huling kuta ng mga taong umapi sa kanya. Ang gusali ng kumpanya ng pamilya ni Carlo ay isa sa mga pinakamataas at pinakamahal sa gitna ng Makati. Ang mga salamin nito ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw, tila sumasalamin sa kapangyarihan at yaman ng mga taong nasa loob nito. Sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng gusali, tiningnan ni Christine ang kanyang sarili sa salamin. Suot niya ang isang simpleng puting blusa na may matalas na kwelyo at itim na pantalon. Nakatali ang kanyang buhok sa isang maayos na ponytail na nagpapakita ng kanyang matatag na panga at malamig na mga mata. Wala na ang Christine na laging nakayuko at mahiyain. Ang nakaharap sa salamin ay isang babaeng handang bawiin ang lahat.
Handa ka na ba, tanong ni Michelle na nasa tabi niya at abala sa pag-aayos ng kanyang mga legal na dokumento? Tumango si Christine. Hindi lang ako handa, Michelle. Sabik na ako. Pagpasok nila sa lobby, agad silang hinarang ng sekretarya ni Carlo si Kevin. Ang mukha nito ay bakas ang pagkagulat at bahagyang paghamak nang makita ang dating mapapangasawa ng kanyang boss. Miss Christine, bawal po ang mga bisita rito sa floor na ito. May ginaganap na emergency meeting ang board of directors, sabi ni Kevin habang sinusubukang harangan ang kanilang daan patungo sa elevator. Hindi huminto si Christine. Si Michelle ang humarap sa sekretarya at naglabas ng isang dokumento. Ang kliyente ko ay narito bilang isang kinatawan ng malaking bahagi ng sapi ng kumpanyang ito. Kung haharangan mo kami, asahan mong mawawalan ka ng trabaho bago matapos ang araw na ito. Dahil sa takot, napaurong si Kevin at hinayaan silang makasakay sa elevator. Pagdating sa ika-40 palapag, sinalubong sila ng mabigat at tensyonadong katahimikan. Sa dulo ng pasilyo ay ang malaking pintuan na yari sa mahogani ang silid kung saan ginagawa ang mga desisyong nagpapagalaw sa milyon-milyong piso. Walang pag-aalinlangang itinulak ni Christine ang mabigat na pinto. Ang tunog ng pagbukas nito ay sapat na upang mapalingon ang lahat ng mga direktor na nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa. Sa gitna ay nakaupo si Don Antonio na ang hitsura ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang araw. Sa gilid nito ay si Carlo, na ang mga mata ay puno ng puyat at ang suot na suit ay bahagyang gusot. "Christine, anong ginagawa mo rito?" sigaw ni Carlo habang tumatayo mula sa kanyang upuan. "Wala kang karapatang pumasok sa silid na ito. Umalis ka na bago ko patawagin ang seguridad." Hindi kumibo si Christine. Sa halip, lumakad siya ng matatag patungo sa kabilang dulo ng lamesa at naupo sa bakanting upuan na nakalaan para sa ikalawang pinakamalaking stockholder ng kumpanya. "Maupo ka, Carlo." Ang boses ni Don Antonio ay mababa ngunit puno ng awtoridad. Napilitang maupo ang kanyang anak bagaman ang mukha nito ay namumula na sa galit. "Hayaan natin siyang magsalita." Tumayo si Michelle at inilatag ang isang makapal na folder sa gitna ng lamesa. "Magandang umaga sa inyong lahat. Narito kami upang ipatupad ang mga kondisyon sa kasunduan bago ang kasal o prenuptial agreement na nilagdaan ni na Mr. Carlo at Miss Christine. 6 na buwan na ang nakalilipas." Isang mapanghamak na tawa ang pinakawalan ni Carlo. "Anong kasunduan?" "Ang dokumentong pinirmahan mo ay nagsasabing wala kang makukuha kahit 1 sentimo mula sa akin kung sakaling maghiwalay tayo. Isa kang hangal kung iniisip mong may makukuha ka rito." Tumingin si Christine kay Carlo, ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw para sa isang mapait na ngiti. "Tama ka, Carlo. Iyon ang dokumentong pinabasa mo sa akin. Pero nakalimutan mo na ba? Noong gabing nag-away tayo dahil nahuli ko ang mensahe ni Bianca, sa telepono mo nagpakitang tao ka. Sinabi mong para sa ikakatahimik ko, babaguhin natin ang kasunduan. Ipinadala mo ang binagong dokumento sa apartment ko sa pamamagitan ni Kevin at sinabing pirmahan ko na. Lang dahil pareho lang naman daw ang laman yon, pormalidad lang." Biglang natigilan si Carlo. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. "Ang hindi mo alam, pagpapatuloy ni Christine, ay binago ko ang ilang pahina bago ko ito ibinalik sa iyo. At dahil sa sobrang kumpiyansa mo na hindi ko kayang lumaban, pinirmahan mo ang huling pahina nang hindi muling binabasa ang kabuuan." Binuksan ni Michelle ang folder at itinuro ang Artikulo 20-7. Dito ay malinaw na nakasaad kung sakaling ang nakatakdang kasal ay hindi matuloy dahil sa pagtataksil o personal na kasalanan ni Mr. Carlo, 15% ng kanyang personal na sapi o share sa kumpanya ay automatikong ililipat sa pangalan ni Miss Christine bilang kabayaran sa pinsalang moral. Ang buong silid ay nabalot ng bulong-bulungan. Mabilis na kinuha ni Carlo ang dokumento at binasa ang bahaging iyon. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang sariling pirma sa ibaba ng pahina. "Hindi ito maaari, dinaya mo ako," sigaw ni Carlo habang tinatangkang punitin ang papel, ngunit mabilis itong nakuha ni Michelle. "Mayroon kaming orihinal na kopya na nakatago sa isang ligtas na lugar, Carlo, at ang bawat pahina ay may inisyal mo," malamig na sabi ni Christine.
Tumingin si Don Antonio sa kanyang anak nang may matinding pagkabigo pagkatapos ay muling lumingon kay Christine, 15%. Iyan ay sapat na upang magkaroon ka ng boses sa bawat desisyon ng kumpanyang ito. Yun ang plano ko, Don Antonio, sagot ni Christine. Hindi ko nais sirain ang kumpanya pero nais kong siguraduhin na ang taong nanakit sa pamilya ko ay hindi na muling makakagamit ng kapangyarihan upang mang-api. Matapos ang pulong lumabas si Christine ng gusali. Huminto siya sa may malaking glass door at huminga ng malalim. Ang hangin sa labas ay tila mas sariwa, mas magaan. Sa sandaling iyon habang pinagmamasdan ni Christine ang abalang kalsada ng Maynila, napagtanto niya ang isang mapait na katotohanan. Ang presyo ng pagiging mabuti ay madalas na binabayaran ng sariling katahimikan. Sa loob ng 4 na taon ang kanyang pagtitimpi ay itinuring na kahinaan, at ang kanyang tiwala ay ginawang sandata laban sa kanya. Gaano karaming gabi ang inubos niya sa pananalangin na sana ay magbago ang isang taong kailanman ay hindi siya pinahalagahan. Gaano karaming pagkakataon ang sinayang niya sa pagpikit sa harap ng katotohanan dahil lamang sa takot na mawala. Ang tinatawag niyang pag-ibig. Ang pagkagising mula sa isang mahabang panaginip ay masakit parang pagdilat ng mata sa gitna ng nakakasilaw na liwanag. Ngunit ang sakit na iyon ang nagpatunay na buhay siya. Ang 15% ng sapi ay hindi lamang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ang kanyang unang hakbang sa pagbawi sa sariling dangal na matagal niyang hinayaang yapakan. Napagtanto niya na ang pinakamalaking kasalanan natin sa ating sarili ay hindi ang pagmamahal sa maling tao kundi ang pananatili sa tabi nila kahit alam na nating dinudurog na tayo ng kanilang mga kasinungalingan. Sumakay si Christine sa sasakyan ni Michelle. Wala na siyang nararamdamang kaba, tanging isang malamig na determinasyon. Alam niyang hindi dito nagtatapos ang lahat. Alam niyang gaganti si Carlo at higit sa lahat ang pamilya ni Bianca. Pero sa pagkakataong ito hindi na siya ang babaeng kailangang iligtas. Siya na ang magliligtas sa sarili niya. Saan tayo, tanong ni Michelle habang nagpapaandar ng kotse? Sa opisina ng pahayagan, sagot ni Christine. Gusto kong simulan ang susunod na kabanata ng Kumpas ng Buhay na ito. Kung gusto nila ng drama, ibibigay ko sa kanila ang isang palabas na hindi nila makakalimutan. 48 oras matapos ang tensyon sa silid ng mga direktor, isang malaking pagtitipon ang inorganisa ni Christine sa Grand Ballroom ng isang tanyag na hotel sa Makati. Higit sa 200 paanyaya ang ipinadala sa mga mamamahayag mula sa iba't ibang istasyon ng telebisyon, pahayagan at maging sa mga sikat na vlogger sa social media. Ang lahat ay nag-aabang sa isang malaking anunsyo mula sa babaeng naging usap-usapan sa buong bansa. Sa loob ng isang maliit na silid sa gilid ng entablado, nakatayo si Christine sa harap ng isang mahabang salamin. Suot niya ang isang itim na silk na bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang kutis. Ang kanyang labi ay pinahira ng matapang na pulang lipstick, isang kulay na ayon kay Michelle ay sumisimbolo sa kanyang muling pagkabuhay bilang isang reyna. Wala siyang suot na kahit anong alahas maliban sa isang maliit na relo na pag-aari ng kanyang ama. Nakahanda na ang lahat sa labas bulong ni Michelle habang tinitingnan ang kanyang telepono. Naroon si Carlo nakatago sa huling hanay ng mga upuan at ang mas mahalaga, dumating si Bianca. Nakaupo siya sa mismong harapan, suot ang pulang damit at bitbit ang Hermes bag na naging mitsa ng lahat. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Christine. Mabuti! Gusto kong panoorin niya ang sarili niyang pagbagsak. Eksaktong 2:00 ng hapon bumukas ang mga pintuan ng ballroom. Ang tunog ng mga kamera at ang nakakasilaw na liwanag ng mga flash ay sumalubong kay Christine habang naglalakad siya patungo sa podium. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad, ang kanyang tingin ay diretsyo at hindi kumukurap sa ilalim ng mga ilaw. Nang makarating siya sa harap ng mikropono, binalot ng katahimikan ang buong silid, tiningnan ni Christine si Bianca na nasa harapan niya. Nakataas ang baba ng dalaga, tila hinahamon siya at may bakas ng panguya sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, si Carlo ay nakayuko, tila gustong lamunin ng lupang kinatatayuan. Magandang hapon sa inyong lahat, simula ni Christine. Ang kanyang boses ay malinaw, matatag at walang kahit anong panginginig.
Narito ako ngayong araw hindi para magmakaawa ng simpatiya kundi para ilatag ang katotohanang matagal nang ikinukubli ng mga taong akala ko ay pamilya. Sa isang iglap nagdilim ang ballroom at bumukas ang malaking screen sa likuran ni Christine. Ang unang lumabas ay ang mga screenshot ng pag-uusap ni Carlo at Bianca sa isang messaging app. Mula sa mga malalaswang palitan ng salita hanggang sa plano nilang gamitin si Christine para sa mga shares ng kumpanya lahat ay nakalathala ng malinaw. Narinig ang malakas na bulong-bulungan ng mga mamamahayag. Ang bawat pagpindot ng kamera ay tila isang hatol kay Bianca. Nakita ni Christine kung paano unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Bianca. Ang pagiging kampante nito ay napalitan ng gulat at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang mahigpit na nakakapit sa kanyang Hermes bag. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Pinindot ni Christine ang isang button sa kanyang remote at umalingaw-ngaw ang isang audio recording sa loob ng ballroom. Ito ang tunog ng pag-uusap sa loob ng Maybach noong araw ng kanilang civil wedding. Ano ba kasing nakita mo sa Christine na iyon ang boses ni Bianca ay narinig ng lahat puno ng paghamak? Anak lang siya ng isang principal sa public school at ng isang nanay na nagtitinda ng bulaklak sa palengke. Paano siya babagay sa pamilya ninyo? Sinundan ito ng tawa ni Carlo at ang sagot nitong nagpaguho sa puso ni Christine noong araw na iyon, madali siyang utusan. 4 na taon ko siyang kasama kapag sinabi kong sa kanan hindi iyan pupunta sa kaliwa. Sa pagkakataong ito tumayo si Bianca mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kasing pula na ng kanyang damit sa sobrang kahihiyan at galit. Itigil mo iyan! Sinisiraan mo lang kami! Huwag kayong maniwala sa kanya! Sigaw ni Bianca ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng mga mamamahayag na nagsimulang magsipuntahan sa harap niya para kumuha ng litrato. Miss Bianca, totoo ba ang mga sinabi mo tungkol sa magulang ni Christine? Tanong ng isang reporter. Carlo, totoo bang ginamit mo lang ang kasal para sa shares? Sigaw ng isa pa. Nagkagulo sa loob ng ballroom. Sinubukang tumakas ni Bianca ngunit hinarang siya ng mga kamera. Sa gitna ng kaguluhan nadapa si Bianca sa hagdanan ng entablado. Ang kanyang mamahaling sapatos ay natanggal at ang kanyang buhok ay nagulo. Tumingala siya kay Christine, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha ng puot at pagmamakaawa. Christine, pakiusap. Itigil mo na ito, bulong ni Bianca na halos hindi na marinig sa ingay. Yumuko si Christine at tiningnan ng babaeng minsan ay itinuring niyang higit sa kanya dahil sa yaman at ganda nito. Sinabi mo sa akin noong isang araw na may mga taong hindi nababagay sa mundo ninyo, Bianca. Ngayon tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang mukhang hindi nababagay sa mundong ito. Sa isang senyas ni Christine, lumapit ang mga security guard ng hotel. Inalalayan nila si Bianca na tumayo ngunit hindi sa paraang maayos. Halos kaladkari nila ang dalaga palabas ng ballroom habang patuloy na kinukuhanan ng litrato ng lahat. Si Carlo naman ay mabilis na nakalusot sa pintuan sa likuran ngunit alam ni Christine na hindi na ito makakatakas sa hatol ng publiko. Dahan-dahang bumalik ang liwanag sa ballroom. Nanatiling nakatayo si Christine sa podium, pinagmamasdan ang mga pira-pirasong alaala ng 4 na taong panloloko na ngayon ay kalat na sa buong mundo. Habang pinagmamasdan ni Christine ang nagkakagulong madla, isang malalim na kirot ang muling humaplos sa kanyang puso. Ito ang kabayaran ng kanyang pagiging bulag sa loob ng maraming taon. Napagtanto niya na ang kawalang malay o pagiging innocent ay madalas na nagiging mitsa ng sariling kapahamakan. Ang tiwalang ibinigay niya ng buong buo ay ginawang sandata upang saktan hindi lamang siya kundi ang dangal ng kanyang mga magulang. Naisip niya ang kanyang ama na si Manuel na buong buhay na naglingkod ng tapat sa paaralan at ang kanyang ina na si Teresa na nagtiyaga sa bawat bulaklak na ibinebenta. Ang kanilang mga sakripisyo ay minura at hinamak ng mga taong ang tanging alam na sukatan ng halaga ay ang kislap ng ginto at ang tatak ng bag na bitbit. Sa mundong ito, ang pagpaparaya ay hindi laging itinuturing na kabutihan, kung minsan ito ay binabansagang kahangalan. Ang paggising ni Christine ay puno ng pait dahil kailangan niyang sirain ang isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang bahaging marunong magpatawad ng walang hanggan upang maprotektahan ang natitira niyang dangal. Ang bawat luhang pinigil niya ay naging matalas na salamin na ngayon ay humihiwa sa mga taong nag-akalang mananatili siyang
nakayuko habang buhay. Sa huli ang paghihiganti ay hindi nagbibigay ng purong kaligayahan, kundi isang malamig na kapayapaang nagmumula sa pag-alam na wala ng sino man ang makakatapak sa kanya muli. Tinapos ni Christine ang press conference nang walang anumang emosyon. Iniwan niya ang ballroom kasama si Michelle, dumaan sa pribadong elevator at lumabas sa basement ng hotel. Pagpasok niya sa sasakyan, isinara niya ang kanyang mga mata. Tapos na ang unang yugto, sabi ni Michelle habang nagpapaandar ng sasakyan. Bukas na bukas, bagsak na ang stock ng kumpanya nila at ang pamilya ni Bianca tiyak na maghuhukay sila ng sarili nilang libingan. Hindi pa tayo tapos, sagot ni Christine. Gusto kong makitang humihingi ng tawad si Carlo sa harap ng tatay ko. Hanggang hindi nangyayari iyon, hindi pa tapos ang laban na ito. Ang tagumpay ng press conference ni Christine ay tila isang maikling sandali lamang ng kapayapaan. Alam niyang hindi mananatiling tahimik ang mga taong kinalaban niya. Ang pamilya ni Bianca sa pangunguna ng kanyang amang si Ricardo ay kilala sa pagiging malupit at mapaghiganti. Si Ricardo ay isang makapangyarihang negosyante na may malalim na koneksyon sa lokal na pamahalaan at sa iba't ibang ahensya. Isang maumidong hapon habang tinutulungan ni Christine ang kanyang ina sa tindahan ng bulaklak, dumating si Michelle na humahangos. Ang kanyang mukha ay balot ng pagkabahala at agad niyang iniabot kay Christine ang kanyang tablet. Christine, tingnan mo ito. Ito ang ganti ni Ricardo, bulong ni Michelle. Nanginig ang mga daliri ni Christine habang binabasa ang balita sa isang sikat na news portal. Ang ulo ng balita ay tila isang malakas na dagok prinsipal ng isang pampublikong paaralan, iniimbestigahan sa maanumalyang paggamit ng pondo ng PTA. May kalakip itong larawan ng kanyang ama si Manuel na tila kinuha ng palihim habang papasok sa paaralan. Ayon sa artikulo, may mga hindi kilalang saksi na nagsabing si Manuel ay gumamit ng pera ng mga magulang at mag-aaral upang tustusan ang marangyang pamumuhay ng kanyang anak. Isang tahasang kasinungalingan ngunit sapat na upang wasakin ang pangalang iningatan ng kanyang ama sa loob ng 3 dekada. Hindi ito maaari, sambit ni Christine, ang kanyang tinig ay halos pabulong na sa sobrang galit. Alam ng lahat kung gaano kahigpit si Papa sa pera ng paaralan, kahit pambili ng tsock galing sa sarili niyang bulsa kapag kinukulang. Sa kulturang Pilipino, ang dangal ng isang guro ay mas mahalaga pa sa ginto. Ang tawaging magnanakaw sa harap ng sarili mong komunidad ay isang uri ng kamatayan bago ang aktwal na pagpanaw. Hindi nagtagal nakita ni Christine ang kanyang ama na pumasok sa eskinita. Bitbit nito ang kanyang lumang leather na bag, ang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Pagpasok ni Manuel sa tindahan, isang masakit na katahimikan ang namayani. Inilapag niya ang kanyang salamin sa counter at marahang pinunasan ang kanyang mukha gamit ang panyo. Papatawag ni Christine, hindi alam kung paano sisimulan ang paghingi ng paumanhin. Tumingala si Manuel. Sa kabila ng pagod sa kanyang mga mata, nananatili itong kalmado. Nabalitaan mo na pala, Christine. Tinawagan ako ng superintendent kanina. Pinagbabakasyon muna ako habang isinasagawa ang imbestigasyon. Papakasalanan ko ito, kung hindi ko lang sana. Pinigilan siya ni Manuel sa pamamagitan ng pagpapatong ng kanyang kamay sa balikat ng anak. Anak, ang katotohanan ay hindi nabubura ng ingay ng ibang tao. Ang isang punong hitik sa bunga ay talagang binabato. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa kasamaan ng iba. Bagaman kalmado ang kanyang ama, ramdam ni Christine ang bigat ng hiya na pinapasa nito. Sa labas ng tindahan, naririnig niya ang bulong-bulungan ng ilang mga kapitbahay sa barangay. Ang mga taong dati ay bumabati ng may paggalang ngayon ay tila may mapanuring mga mata na nakatingin sa kanila. Doon nagpasiya si Christine. Hindi niya hahayaang magtagumpay si Ricardo sa pagwasak sa kanyang ama. Tinawagan niya si Michelle at ibinigay ang isang pangalang narinig niya noon mula sa mga usapan sa kumpanya ni Carlo Vicente. Si Vicente ay isang dating kasosyo ni Ricardo na biglang nawala sa eksena 5 taon na ang nakalilipas. Ayon sa mga tsismis sa negosyo, si Vicente ay tinraidor ni Ricardo sa isang malaking land-grabbing deal. Matapos ang ilang oras na paghahanap, nakipagtagpo si Christine kay Vicente sa isang tahimik at liblib na kalsada sa labas ng lungsod.
Sa loob ng isang lumang sasakyan, hinarap ni Christine ang lalaking puno ng galit sa kanyang puso. "Bakit mo ako gustong kausapin, Miss Christine?" tanong ni Vicente, ang boses ay puno ng hinala. "Gusto kong pabagsakin si Ricardo," diretso niyang sagot. "Alam kong may hawak kang ebidensya tungkol sa mga ilegal niyang gawain sa Bureau of Internal Revenue at ang mga pekeng titulo ng lupa na kinulimbat niya." Natawa ng mapait si Vicente. "At bakit ko naman ibibigay sa iyo iyon para ipahamak ang sarili ko?" "Dahil ginigipit niya ang ama ko," sabi ni Christine, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. "At dahil alam kong hinihintay mo lang ang pagkakataong makaganti, ibibigay ko sa iyo ang proteksyon ng aking abogado at sisiguraduhin kong hindi ka madadamay kapag lumabas ang katotohanan." Isang matagal na katahimikan ang namagitan. Tanging ang tunog ng ulan na nagsimulang pumatak sa bubong ng sasakyan ang naririnig. Sa wakas, kinuha ni Vicente ang isang brown envelope mula sa ilalim ng kanyang upuan at iniabot ito kay Christine. "Narito ang lahat," sabi ni Vicente. "Ang mga orihinal na dokumento na magpapatunay na si Ricardo ang nagnakaw sa kaban ng bayan, hindi ang ama mo. Gamitin mo ito ng tama." Pauwi sa kanilang bahay, mahigpit na yakap ni Christine ang envelope. Ang bawat hakbang niya sa dilim ay tila nagbibigay ng bagong lakas. Alam niyang ito na ang huling bala na kailangan niya upang tuluyang tapusin ang kasamaan ng pamilya ni Bianca. Nadatnan niya ang kanyang ina na nagdarasal sa harap ng isang maliit na altar sa loob ng bahay. Lumapit si Christine at lumuhod sa tabi nito. Sa gitna ng dilim at ng amoy ng kandila, nangako siya sa kanyang sarili. Ang bawat luhang iniluha ng kanyang ina at ang bawat bilyong hiya na ipinalasap nila sa kanyang ama ay ibabalik niya ng 10 beses ang bigat. Isinara niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa kanya at kay Carlo. Ito ay tungkol na sa pagtatanggol sa lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. At sa pagkakataong ito, wala na siyang planong magpakita ng kahit kaunting awa. Ang mga dokumentong ibinigay ni Vicente ay nagsilbing mitsa ng isang napakalaking pagsabog sa mundo ng negosyo sa Maynila. Sa loob lamang ng 24 na oras matapos itong isumite ni Michelle sa mga awtoridad, kumalat ang balita na ang makapangyarihang si Ricardo ay dinakip sa kanyang sariling opisina. Ang mga kaso ng malakihang tax evasion, pandaraya sa mga titulo ng lupa at ang pagmamanipula sa pondo ng gobyerno ay hindi na maikakaila. Dahil dito, mabilis ding naglabas ng opisyal na pahayag ang Kagawaran ng Edukasyon. Napatunayan na ang mga akusasyon laban kay Manuel ay gawa-gawa lamang upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga ilegal na gawain ni Ricardo. Ang dangal ng ama ni Christine ay nalinis at muli siyang pinabalik sa kanyang posisyon bilang prinsipal nang may kasamang formal na paghingi ng paumanhin mula sa mga awtoridad. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga huling kumpol ng bulaklak si Christine sa loob ng tindahan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng eskinita. Bumaba mula rito ang 3 tao, sina Don Antonio, Senyora Lourdes at sa likuran nila ay si Carlo. Pagkakita sa kanila, agad na tumayo si Aling Teresa at humarang sa pintuan, hawak ang isang gunting na panggupit ng mga sanga. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. "Ano pang ginagawa ninyo rito? Hindi ba't sapat na ang pinsalang ginawa ninyo sa pamilya ko?" "Teresa!" pakiusap mahinang sabi ni Don Antonio. Ang kanyang boses ay wala na ang dating tatag. "Narito kami para makipag-usap kay Christine." Pinatigil ni Christine ang kanyang ina at marahang lumapit sa pintuan. Tiningnan niya si Carlo. Ang lalaking dati ay tinitingala niya dahil sa kanyang tindig ay tila isang basang sisiw ngayon. Ang kanyang balbas ay tumubo na, ang mga mata ay namumula sa puyat, at ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa sobrang bigat ng kahihiyan. Pumasok ang pamilya ni Carlo sa loob ng maliit na silid sa likuran ng tindahan. Ang marangyang pananamit ni na Senyora Lourdes at Don Antonio ay tila isang malaking insulto sa luma at simpleng kapaligiran ng silid. "Christine," simula ni Don Antonio habang nakaupo sa lumang sofa, "alam naming ikaw ang nasa likod ng pagbagsak ni Ricardo. At alam din naming hawak mo ang ilang mga sikreto ng aming kumpanya na maaaring tuluyang magpabagsak sa amin." "Hindi ko nais na sirain ang kumpanya, Don Antonio," tugon ni Christine habang nakasandal sa pader, nakahalukip-kip ang mga kamay.
Nais ko lang protektahan ang pamilya ko. Pakiusap anak, biglang sumingit si Senyora Lourdes. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kumpanyang iyon ang tanging pamana namin kay Carlo. Kung babagsak ito, wala nang matitira sa amin. Alam kong nagkamali ang anak ko pero pakiusap, huwag mo kaming idamay. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Christine. Noong hinahamak ninyo ang mga magulang ko, naisip ba ninyo ang pamana? Noong pinagtatawanan ninyo ang simpleng hanapbuhay namin, naisip ba ninyo ang damdamin namin? Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, tumayo si Senyora Lourdes. Humakbang siya palapit kay Christine at dahan-dahang lumuhod sa maruming semento ng tindahan. Isang matunog na pagbagsak ng kanyang mga tuhod ang narinig sa loob ng tahimik na silid. "Mama, ano bang ginagawa mo?" sigaw ni Carlo. Sinusubukang itayo ang kanyang ina ngunit tinabig siya ng matanda. "Anak, pakiusap," pagmamakaawa ni Senyora Lourdes kay Christine. Habang nakatingala, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha na punong-puno ng mamahaling kolorete. "Ako na ang humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ng anak ko. Huwag mo lang kaming tuluyang wasakin." Utang na loob, Christine. Tumingin si Christine sa babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. Ito ang babaeng dati ay kinatatakutan niya, ang babaeng laging nagpapaalala sa kanya na dapat siyang magpasalamat dahil tinanggap siya sa pamilya. Ngayon ang kapangyarihan ay nasa kanyang mga kamay na. Habang pinagmamasdan ni Christine ang pagluhod ng isang reyna ng lipunan sa kanyang paanan, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang isipan. Napagtanto niya na ang katapatan at pag-ibig ay madalas na walang halaga sa harap ng nagbabantang pagkawala ng yaman at posisyon. Gaano kabilis magbago ang ihip ng hangin? Ang mga taong dati ay tila mga Diyos na nagdidikta ng tadhana ay nagiging mga aliping, handang isakripisyo ang kanilang huling patak ng dignidad para lamang isalba ang kanilang mga ari-arian. Ang pagkabasag ng karangalan ni Senyora Lourdes ay hindi nagbigay kay Christine ng purong katuwaan, kundi isang matinding pagkamuhi sa kung paano naging ganid ang mundo. Dito niya nakita ang tunay na anyo ng tao, na ang bawat sakripisyo ay may presyo at ang bawat pagluhod ay hindi laging tanda ng tunay na pagsisisi, kundi isang desperadong hakbang upang hindi tuluyang mabaon sa limot. Ang utang na loob na palaging ibinibintang sa kanya ay isa lamang palang kadena na ginagamit ng mga mayayaman upang manatiling nakayuko ang mga tulad niya. Ngunit ngayong putol na ang kadenang iyon, nakita niya na ang mga taong nasa itaas ay mas mahina pa pala. Sa mga taong inaapakan nila kapag ang usapan na ay ang sarili nilang kaligtasan. "Tumayo kayo riyan, senyora, walang emosyong," sabi ni Christine. "Hindi mababayaran ng pagluhod ninyo ang 4 na taon ng buhay ko." Dahan-dahang tumayo si Senyora Lourdes, inalalayan ng kanyang asawa. Tumingin si Christine ng diretso kay Carlo na tila gustong maglaho sa kinatatayuan. "Papayag akong huwag ilabas ang iba pang ebidensya laban sa kumpanya ninyo, ngunit mayroon akong 3 kondisyon," pahayag ni Christine. "Ano man iyon, tatanggapin namin," mabilis na sagot ni Don Antonio. Una, itinaas ni Christine ang kanyang hintuturo. "Ikaw, Carlo, ay personal na pupunta sa bahay namin bukas ng umaga. Hihingi ka ng tawad sa aking ama sa harap ng lahat ng mga guro sa paaralan niya." Napalunok si Carlo ngunit tumango siya. Pangalawa, pagpapatuloy ni Christine. "Maglalathala kayo ng isang buong pahinang liham ng paghingi ng paumanhin sa isang pambansang pahayagan. Aaminin ninyo ang inyong mga maling paratang sa pamilya ko at ang inyong pagtataksil." "Pero Christine, masisira ang imahe ng kumpanya niyan," reklamo ni Carlo. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Don Antonio sa kanyang anak upang patahimikin ito. "Gagawin namin." At pangatlo, ang boses ni Christine ay naging mas matalas. "Ang lahat ng ari-ari ang binili mo para kay Bianca, ang kondo, ang kotse, at ang perang inilaan mo sa kanya ay kukunin mo at idodonasyon sa scholarship fund ng pampublikong paaralan kung saan nagtuturo ang ama ko. Wala kang ititira kahit 1 sentimo para sa babaeng iyon." Nanigas si Carlo. Alam niyang iyon ang magiging mitsa ng away nila ni Bianca, ngunit wala siyang pagpipilian. "Mayroon kayong 24 na oras para simulan ang lahat ng ito pagtatapos ni Christine. Kung may kulang kahit isa, asahan ninyong sa korte na tayo magkikita."
Nang makaalis ang pamilya ni Carlo, naiwan si Christine na nakatingin sa labas ng tindahan. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang liwanag ng buwan ay sapat na upang makita niya ang daan na kanyang tinatahak. Ramdam niya ang pagod, ngunit sa loob ng kanyang dibdib may isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hinanap. "Anak," tawag ni Aling Teresa habang lumalapit sa kanya. "Sigurado ka ba sa ginagawa mo?" Ngumiti si Christine, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. "Opo, Nay. Panahon na para malaman nila na ang mga taong galing sa palengke at pampublikong paaralan ay may dangal na hindi kayang bilhin ng kanilang bilyong piso." Isang maulan na umaga sa Maynila ang sumalubong sa paglalathala ng pinakahihintay na pahayag. Ang ulan ay malakas na pumapatak sa mga bubong ng mga bahay, sa eskinita na lumilikha ng isang tuloy-tuloy na ingay na tila isang malungkot na awit. Sa loob ng tindahan ng bulaklak, nakaupo si Christine sa harap ng isang kahoy na lamesa, bitbit ang isang baso ng mainit na kape. Sa harap niya ay ang pinakabagong isyu ng isang tanyag na pambansang pahayagan. Sa unang pahina sa ibaba ng pinakamalaking ulo ng balita ay isang buong pahinang anunsyo na may simpleng itim na kuwadro. Liham ng paghingi ng paumanhin kina G. Manuel at BB Christine ang nakasulat sa malalaking titik. Sa ilalim nito ay ang detalyadong pag-amin ni Carlo at Bianca sa kanilang mga maling paratang at ang pagtataksil na ginawa nila sa loob ng 4 na taon. Ang mga pirma ni Carlo at Bianca sa dulo ay tila mga bakas ng dugo sa puting papel, isang permanenteng mantsa sa kanilang dangal. Binasa ni Aling Teresa ang bawat salita habang nakatayo sa likuran ni Christine, nang matapos dahan-dahang binitiwan ng matanda ang pahayagan at huminga ng malalim. "Sa wakas, anak, alam na ng buong mundo kung anong klaseng tao sila." Hindi kumibo si Christine. Hinawakan niya ang gilid ng diaryo, nararamdaman ang gaspang ng papel sa kanyang mga daliri. Hindi ito ang pakiramdam ng tagumpay na inakala niya. Ito ay isang malamig at tuyong pakiramdam ng hustisya. Hindi nagtagal, uminit ang kanyang telepono sa dami ng mga mensahe at tawag. Mula sa mga dating kaklase, mga malalayong kamag-anak na matagal nang hindi nagpaparamdam, hanggang sa mga taong dati ay bumabatikos sa kanyang ama sa social media. Lahat sila ay biglang naging kampi sa kanya. Ang mga netizens ay nagsimulang gumawa ng mga hashtags laban kay Carlo at Bianca. Ang video ng pagdakip kay Ricardo ay paulit-ulit na pinapatugtog sa mga balita sa telebisyon. "Christine, kailangan mong makita ito," sabi ni Michelle sa kabilang linya ng telepono. "Nakatrending ka na naman." Pero sa pagkakataong ito, isang malaking istasyon ng telebisyon ang gustong makuha ang panig mo. Gusto nilang i-guest ka sa isang tanyag na talk show ngayong gabi. "Ayoko, Michelle. Alam mo namang hindi ako mahilig sa ganyan," sagot ni Christine. "Makinig ka, Christine. Hindi ito tungkol sa chismis. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng boses sa mga taong tulad mo na inapi ng mga makapangyarihan. Ito ang pagkakataon mong tuluyang linisin ang pangalan ng tatay mo at ipakita ang tunay na lakas ng isang babaeng nagmula sa simpleng pamilya." Matapos ang mahabang pangungumbinsi, pumayag si Christine. 8:00 ng gabi nang makarating siya sa studio ng telebisyon. Ang mga ilaw sa loob ay napakaliwanag, halos nakakasilaw. Sa loob ng dressing room, tiningnan ni Christine ang kanyang sarili sa malaking salamin na may mga bumbilya sa paligid. Suot niya ang isang asul na blazer na may matalas na tabas na nagpapakita ng kanyang propesyonalismo at awtoridad. Ang kanyang mukha ay maayos na inayusan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso at malalim. Nang tawagin siya sa entablado, sinalubong siya ng isang sikat na host na si Rhea. Ang buong studio ay natahimik nang magsimulang magtanong ang host tungkol sa naging karanasan ni Christine sa piling ng pamilya ni Carlo. "Christine, marami ang nagtatanong," simula ni Rhea, ang boses ay puno ng interes. "Bakit mo hinayaang tumagal ng 4 na taon ang relasyong ito kung noon pa man ay may mga senyales na ng panloloko?" Tumingin si Christine ng diretso sa kamera. "Hindi siya kumukurap dahil naniwala ako sa konsepto ng pag-asa. Naniwala ako na kung magiging sapat ang kabutihan ko, magbabago ang isang tao. Ngunit natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan upang bulagin tayo sa katotohanan." Naging madamdamin ang panayam.
Pinag-usapan ng tungkol sa kanyang ama ang hirap ng kanyang ina at ang diskriminasyong naranasan niya dahil sa kanyang katayuan sa buhay. Ang bawat salita ni Christine ay tila isang balisong na humihiwa sa huwad na imahe ng mga elitista sa lipunan. Punto ng pagmuni-muni ng may akda, ang pagkawasak. Habang nakaupo si Christine sa ilalim ng mga nagniningning na ilaw ng studio, isang kakaibang pagmamasid ang dumaan sa kanyang isipan. Sa likod ng mga palakpak ng mga tao at ng mga likes sa internet, nakita niya ang tunay at madilim na anyo ng tao. Ang pagkawasak ng dangal ni Carlo at Bianca ay naging isang uri ng libangan para sa nakakarami. Napagtanto niya na ang lipunan ay tila isang kawan ng mga gutom na hayop handang sumamba sa iyo ngayon, ngunit handa ka ring lapain bukas kapag nagkaroon ka ng kahit katiting na bahid. Ang katotohanan na kailangan pa niyang dumaan sa ganitong uri ng publikong paghuhubad ng sariling sugat para lamang makuha ang respeto ng mundo ay isang masakit na patunay ng pagkabulok ng sistema. Nakita ni Christine ang kanyang sariling pagkatao na nagkapira-piraso. Hindi na siya ang babaeng may busilak na puso na kayang magtiwala ng buo. Ang bawat kasinungalingan ni Carlo ay dahan-dahang pumatay sa bahaging iyon ng kanyang kaluluwa. Ang hustisyang nakamit niya ay may kasamang malaking kabayaran, ang pagkawala ng kanyang kakayahang makakita ng tunay na kabutihan ng walang pagdududa. Sa huli, ang pinakamasakit na bahagi ng pagtataksil ay hindi ang pagkawala ng taong mahal mo, kundi ang pagkawala ng bersyon ng iyong sarili na marunong pa sanang magmahal ng walang takot. Ngayon ang natitira na lamang sa kanya ay isang matigas na balat at isang pusong natutong magbilang ng bawat hakbang bago magtiwala. Pagkatapos ng panayam, lumabas si Christine ng studio. Sinalubong siya ni Michelle na may dalang balita tungkol sa kumpanya. Bumagsak na ng husto ang stocks ng pamilya ni Carlo ngayong gabi. Maraming mga malalaking kliyente ang nagkansela ng kanilang mga kontrata. At si Bianca, ayon sa aking source, pinalayas na siya ng kanyang mga kamag-anak sa kanilang mansyon dahil sa kahihiyang dinala niya. Wala na akong pakialam sa kanila, Michelle, mahinahong sabi ni Christine habang naglalakad patungo sa parking lot. Ang mahalaga ay nagawa ko na ang pangako ko sa tatay ko. Habang nagmamaneho pa uwi, tiningnan ni Christine ang lungsod ng Maynila mula sa bintana ng sasakyan. Ang mga ilaw sa gusali ay nagniningning tila mga maliliit na bituin sa gitna ng kadiliman. Ramdam niya ang isang uri ng kalayaan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 4 na taon. Ang unos ay lumipas na, ngunit alam niyang ang lupang dinaanan nito ay hinding-hindi na muling babalik sa dati. Sa huling bahagi ng gabi bago siya matulog sa kanyang maliit na kwarto sa tindahan ng bulaklak, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi niya ito sinagot. Hinayaan niya lang na tumunog ang telepono hanggang sa tumahimik ito. Alam niyang si Carlo iyon, isang boses mula sa nakaraan na wala na siyang planong pakinggan muli. Isinara niya ang kanyang mga mata at sa wakas nakatulog siya ng mahimbing sa gitna ng samyo ng mga sariwang rosas at ang amoy ng basang lupa. Dumating si Christine sa pulong ng lupon ng mga direktor ng may 5 minutong pagkaantala. Hindi dahil sa trapiko kundi dahil sa isang tasang sabaw na ipinilit ipainom sa kanya ng ina. Ang silid pulungan ay nababalot na ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan pagdating niya. Lahat ng mga miyembro ay naroroon na nakaupo sa kani-kanilang silya sa paligid ng mahabang lamesang yari sa makintab na kahoy. Sa pinakadulo sa upuang nakalaan para sa pinakamalaking may-ari ng sapi ay nakaupo si Don Antonio. Sa kanyang kanan ang upuan ng CEO ay bakante, naghihintay sa bagong mamumuno. Napansin ni Christine si Carlo na nakaupo sa pinakahuling hilera malayo sa sentro ng kapangyarihan. Malinis na ang kanyang hitsura ngayon. Nakasuot siya ng kulay abong suit, plansado ang damit at wala na ang bakas ng balbas sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang anyo ay mas malungkot pa kaysa dati. Tila siya isang magandang estatwa na hungkag sa loob, may anyo ngunit walang kaluluwa. Nang maupo si Christine sa upuang nakalaan para sa kanya sa tabi mismo ni Don Antonio, isang mabilis na sulyap ang ipinukol ni Carlo sa kanya bago ito muling yumuko. Ngayong kumpleto na tayo, nagsimula si Don Antonio, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid.
Mayroon lamang tayong isang paksa ngayong araw ang pagpili sa bagong CEO ng kumpanyang ito. Isang mahinang bulungan ang gumapang sa loob ng silid. Matapos ang masusing pag-aaral ng komite pagpapatuloy ng matanda habang tinitingnan ang bawat miyembro sa mata, mayroon tayong iisang kandidato para sa posisyong ito. Huminto si Don Antonio ng ilang segundo na nagpatindi pa sa tensyon, si Binibining Christine. Sa isang iglap tila may sumabog sa loob ng silid. Mabilis na tumayo si Carlo mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang pagtayo ay napakalakas na halos tumumba ang silyang nasa likuran niya. Hindi ako papayag, ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit, isang tunog na bumasag sa pormalidad ng pulong. Ang mukha niya ay namumula sa puot. Wala siyang alam sa pagpapatakbo ng negosyo, isa lang siyang. Ano Carlo? Sabihin mo ang boses ni Don Antonio ay mababa ngunit puno ng panganib. Sabihin mo sa harap ng lahat kung ano ang tingin mo sa kanya. Natigilan si Carlo. Ang mga salitang anak ng nagtitinda ng bulaklak ay tila bumarang sa kanyang lalamunan. Hindi niya ito masabi sa harap ng mga taong alam na ang katotohanang si Christine na ang may hawak ng kapangyarihan. Tumayo si Don Antonio, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa lamesa. Sinasabi mong wala siyang alam. Tingnan mo ito. Isang makapal na folder ang malakas niyang ibinagsak sa harap ni Carlo. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay umalingaw-ngaw na nagpatigil sa lahat. Iyan ang ulat pampinansyal ng kumpanya sa nakalipas na 2 buwan. Simula nang iligtas niya tayo mula sa pagbagsak, tumaas ng 20% ang halaga ng ating sapi. Samantalang sa huling taon mo bilang CEO, halos malugi tayo dahil sa mga personal mong kalokohan. Namutla si Carlo. Sinasabi mong wala siyang kakayahan. Siya ang nagpabagsak sa pamilya ni Ricardo nang hindi gumagamit ng yaman ng kumpanyang ito. Kaya mo bang gawin iyon? Ang bawat salita ni Don Antonio ay tila isang suntok sa pagkatao ng kanyang anak. Huwag mong isipin na pinarurusahan kita, Carlo. Inililigtas kita sa sarili mong kahangalan. Bumagsak si Carlo sa kanyang upuan, tila isang manikang pinutulan ng tali. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa kawalan. Simulan na ang botohan, utos ni Don Antonio. Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga miyembro ng lupon. Maliban kay Carlo, lahat ay bumoto pabor kay Christine. Siya na ang bagong CEO. Kinuha ni Don Antonio ang maliit na nameplate na may nakasulat na CEO mula sa harap ni Carlo. Lumakad siya patungo kay Christine at marahang inilapag ito sa harap niya. Nasa mga kamay mo na ang kinabukasan ng kumpanyang ito, Christine. Tumayo si Christine at hinarap ang lahat. Mayroon lamang akong isang pangako, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Hindi babagsak ang kumpanyang ito. Dahil ang pangalang Christine ay hindi kailanman natatalo. Matapos ang pulong, huling lumabas si Christine sa silid. Sa pasilyo nakita niya si Carlo na nakatayo sa tabi ng malaking bintanang salamin, nakatingin sa mga gusali ng Makati. Masaya ka na ba, tanong ni Carlo nang hindi lumilingon? Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya nito sa pangalan ng walang halong panunuya. Hindi ito tungkol sa kasiyahan, Carlo, sagot ni Christine. Ito ay tungkol sa katarungan. Anong katarungan? Ang agawin ng lahat sa akin, humarap si Carlo, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Hindi ko inagaw ang kahit ano sa'yo, malamig na tugon ni Christine. Ibinigay mo ito sa akin nang piliin mong pagtaksilan ang tiwalang ibinigay ko. Hindi kita kinamumuhian, Carlo. Ngunit ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Tinalikuran niya si Carlo at naglakad patungo sa elevator. Bago pa siya makarating, tumunog ang kanyang telepono. Si Michelle ang nasa kabilang linya, ang boses ay nagmamadali. Christine, buksan mo ang social media mo. Ngayon din. Nagtaka si Christine ngunit sinunod niya ang utos. Ang unang bumungad sa kanya ay isang video na mabilis na kumakalat. Ang pamagat, ang pagbagsak ng mga elitista. Pinindot niya ang play. Ang video ay kuha mula sa isang nanginginig na kamera ng telepono, nakatutok sa harap ng isang marumi at masikip na paupahan sa isang hindi kilalang lugar sa Maynila. Doon sa gitna ng daan ay 2 tao na nag-aaway.
Si Carlo at si Bianca. Ang kanilang mga damit ay gusot, ang kanilang mga buhok ay sabog. Si Bianca ay walang awang sumisigaw habang hinahablot ang kwelyo ni Carlo. Sinira mo ang buhay ko, ang pamilya ko. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ipinangako mo sa akin ang lahat. Bitawan mo ako, Bianca. Nababaliw ka na ba? Pilit na itinataboy ni Carlo ang babae, ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Sino ang mag-aakalang pakakasalan kita? Matapos kong malaman ang lahat ng lalaking pinagdaanan mo sa ibang bansa. Akala mo ba hindi ko alam? Isang matinis na sigaw ang pinakawalan ni Bianca bago niya sinampal ng malakas si Carlo. Gumanti ang lalaki ng isang mas malakas na tulak na nagpabagsak kay Bianca sa basang semento. Nagpatuloy ang kanilang sigawan at sakitan, mga salitang puno ng panunumbat at pagkamuhi sa isa't isa habang pinanonood sila ng mga kapitbahay na tila isang murang palabas sa kalye. Natapos ang video. Hindi ngumiti si Christine. Hindi siya nakaramdam ng tuwa. Tanging isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanya. Isinara niya ang kanyang telepono at pumasok sa elevator. Habang bumababa ang elevator, naisip niya ang 4 na taon ng kanyang buhay na nasayang. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang sariling refleksyon sa makintab na pinto, alam niyang hindi iyon nasayang. Ang bawat sakit, bawat luha ay ang naging paitaas na hagdanan patungo sa kinaroroonan niya ngayon. Paglabas niya ng gusali, sumakay siya sa kanyang sasakyan. Pinaandar niya ito at dahan-dahang umalis sa parking lot. Sa kanyang rearview mirror, nakita niya ang imahe ng nagtataasang gusali na unti-unting lumiliit. Hindi na siya lumingon. Ang nakaraan ay tapos na. Ang kinabukasan ay naghihintay na. 3 buwan ang lumipas. Mula sa kanyang upuan sa ika-42 palapag ng gusali, tanaw ni Christine ang buong Kalakhang, Maynila. Ang upuang kinauupuan niya ngayon ay malayo sa dating itim na tronong katad na paborito ni Carlo. Sa utos niya, pinalitan niya ito ng isang upuang kulay gatas, simple ang disenyo ngunit matatag at komportable. Ito ay isang simbolo ng kanyang bagong pamumuno, hindi nakabatay sa bigat ng kapangyarihan, kundi sa linaw ng paninindigan. Ang kanyang lamesa ay puno ng mga dokumentong kailangang pag-aralan at pirmahan. Bawat galaw ng kanyang pluma sa papel ay may kasamang bigat at layunin. Ang dating babaeng naghihintay lamang sa tawag ng isang lalaki ay siya na ngayong gumagawa ng mga desisyong nakakaapekto sa libu-libong empleyado. Isang magalang nakatok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Michelle na ngayon ay isa ng permanenteng legal na tagapayo ng kumpanya at may sarili ng opisina sa tabi ng sa kanya. Christine, may balita na ako mula sa korte, sabi ni Michelle habang inilalapag ang isang folder sa lamesa. Ano ang hatol, tanong ni Christine, nang hindi inaalis ang tingin sa dokumentong binabasa. 18 taong pagkakakulong para kay Ricardo. Walang piyansa, sagot ni Michelle, at ang lahat ng yaman ng kanilang pamilya ay isa sa ilalim sa subasta ng gobyerno, tungkol naman kay Bianca. Huminto si Michelle na tila naghahanap ng tamang salita. Wala na siyang pera, Christine. Ang lahat ng credit cards niya ay suspendido. Ang kondo na ibinigay ni Carlo ay binawi na rin. Ayon sa aking impormante, nakatira na lamang siya ngayon sa isang masikip na paupahan sa isang hindi kilalang lugar mag-isa. Hindi kumibo si Christine. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanya. Hindi ito tuwa, hindi rin awa. Isa lamang itong pagtanggap sa hindi maiiwasang kahihinatnan. May isa pa, pagpapatuloy ni Michelle. Tumawag si Carlo kaninang umaga. Gusto ka raw niyang makausap. Hindi mabilis at matatag na sagot ni Christine. Iyon din ang sinabi ko sa kanya, ngumiti si Michelle. Pero may isang bagay kang dapat malaman. Alam mo ba kung saan nakatira si Carlo ngayon? Tumingala si Christine, nagtataka. Sa parehong paupahan kung saan nakatira si Bianca, sabi ni Michelle, may bahid ng pagpipigil sa kanyang boses. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Christine. Hindi isang malakas na halakhak kundi isang tunog ng pagkamangha sa kung paano maglaro ang tadhana. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maaawa sa kanila. Tumunog ang telepono sa kanyang lamesa.
Ang kanyang ina ang nasa kabilang linya nagtatanong kung uuwi ba siya para sa hapunan. Luto raw ng kanyang ama ang paborito niyang adobo. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Christine. Opo, Nay, uuwi po ako. At isasama ko si Michelle. Nang gabing iyon habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, umuwi si Christine sa maliit na eskinita kung saan nagsimula ang lahat. Ang samyo ng mga sariwang bulaklak ay hinaluan ng amoy ng bagong saing na kanin. Nakita niya ang kanyang ama na masayang nagdidilig ng mga halaman at ang kanyang ina na abala sa pag-aayos ng kanilang hapagkainan. Ito ang mundong ipinaglaban niya, isang mundong payapa, simple at puno ng tunay na pagmamahal. Ang hapunan nila ay puno ng tawanan. Si Michelle at ang kanyang ama ay nagbibiruan habang ang kanyang ina ay masayang naghahain ng pagkain. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Christine ang bigat ng pagiging isang CEO. Siya ay muling naging isang anak, isang kaibigan, isang babaeng nakauwi na sa kanyang tahanan. Nang gabing iyon, pinili ni Christine na matulog sa kanyang lumang silid sa likuran ng tindahan. Ang silid ay maliit, simple, ngunit dito niya nararamdaman ang tunay na kapayapaan. Habang nakahiga sa kama, isang sinag ng buwan ang pumasok sa siwang ng bintana, ang parehong sinag na saksi sa kanyang mga luha. 3 buwan na ang nakalilipas, ngunit ngayon wala nang bakas ng sakit. Tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Michelle. Ito ay isang larawan ng pahayagang may liham ng paghingi ng paumanhin ni Carlo at Bianca na ngayon ay nakakuwadro na at nakasabit sa dingding ng opisina ni Michelle. Sa ilalim ng larawan ay may caption, "Ang resibo ng iyong katapangan." Ngumiti si Christine at ibinaba ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang tahimik na gabi. Sa huling sandali ng katahimikan, isang malalim na pag-unawa ang bumalot sa kaluluwa ni Christine. Napagtanto niya na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. 4 na taon na ang nakalipas. Ang buong mundo niya ay umikot kay Carlo. 3 buwan na ang nakalipas, ang mundo niya ay umikot sa pagkamit ng katarungan. Ngayon sa wakas naintindihan na niya. Ang buhay niya ay hindi kailanman pag-aari ng kahit sinong lalaki. Ang buhay niya ay sa kanya. Ang mga peklat ng kataksilan ay hindi na kailanman maghihilom ng tuluyan. Nariyan pa rin ang mga ito, mga paalala ng sakit na kanyang pinagdaanan, ngunit hindi na niya ito tinitingnan bilang simbolo ng kanyang kahinaan. Ang mga peklat na ito ay mga medalya ng kanyang katatagan, mga marka ng isang digmaang kanyang nilabanan at pinagtagumpayan. Ang hinaharap ay hindi na isang blangkong papel na hinihintay na sulatan ng iba. Ito ay isang aklat na siya mismo ang may akda. Puno ito ng mga pulong, mga proyekto, mga desisyon, at mga gabing uuwi siya sa amoy ng adobo ng kanyang ama. Isinara niya ang kanyang mga mata. Ang pag-ibig na nawala ay nag-iwan ng isang malaking puwang, ngunit ang puwang na iyon ay napuno na ngayon ng isang bagay na mas mahalaga, ang pagmamahal sa sarili at ang kapayapaang nagmumula sa pag-alam na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang hangin mula sa bintana ay malamig at sariwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakatulog siya ng walang bigat sa dibdib, panatag at higit sa lahat malaya.